Okay mga brothers, magbubuo po tayo ng makina Kawasaki Barako 175. Ito po, galing Bulacan nito. Bali, ito po yung binilag natin noong nakaraan na napakaitim. Ayun, nalinis na po natin. Magbubuo tayo ngayon. Para sa mga nagtatanong kung paano magbuo ng Kawasaki Barako, marami na tayo na-vlog na ganito. Pero ngayon, pagkakataon natin na makapagbigay ulit ng panibagong tutorial sa pagbubuo ng makina. Ngayon, ang gagawin natin, pag magbubuo tayo ng makina, mga brothers, ang unahin natin, itong ating right center crankcase. Ito. Tatob natin to, titihaya natin. Dito na po nakasalpak yung kanyang shift drum. Ayan. May tatlong bearing siya. Yung 602, yung salpakan po ito ng sa may idle gear, sa starter. Itong isa, 604, salpakan po ito ng sa may clutch housing. Ito naman po isa, yung 328 na bearing. Ito naman po nakasalpak yung kanyang crankshaft o yung sa kanyang sigunyal. Ayan. Magbubuo po tayo mga brothers. Ang unahin natin yung kanyang transmission, sasalpak natin dito. Okay, ito. Ang transmission po ng Barako mga brothers, hindi naman po nag-iwahiwalayan. May lock po siya, may circle clip. Ayan, wala naman po isang washer. Ngayon sa pagsalpak nito mga brothers, ayan, kailangan po itong salpakan ng clutch housing ang sa ilalim. Ngayon, next natin mga brothers, yung kanyang ito, shifting fork. Dalawa po yun mga brothers. Yung malaki nasa kanan, at yung maliit nasa kaliwa. Okay. Kaya itong pin salpak natin. Lagyan natin ng oil. Okay. Kaya paikutin natin mga brothers, kailangan may freewheeling siya. Next natin mga brothers, yung kanyang sigunyal o yung kanyang crankshaft. Ito, napalitan na natin ng connecting rod at saka may bearing siya na 6328, dalawa po yan. Ayan, pasok natin. Okay. Next, bago natin takpan mga brothers, lalagyan natin siya ng liquid gasket. Kasi ito naman pong Barako, hindi naman po mabibrate ito gaya ng mga push rod type. Yung mga push rod type, meron po siyang gasket sa center. Lalagyan mo natin ng pandikit. Ayan. Bahala na po kayo kung anong gusto nyo ilagay, kung beta gray o yung ibang mga pandikit na pang gasket. Okay, takpan na natin mga brothers. Dapat po wala kayong kakaligtaan dito na pandikit, para pagka niligay nyo po yung anyong center crankcase, pag sinarado nyo po wala pong singaw. Okay mga brothers, tatakpan na natin itong kanyang left crankcase. Ngayon pagka ilalagay natin to, painitan natin to mga brothers para madaling ipasok itong papasukan ng crankshaft. Ngayon may bearing po to, dalawa, isang 604 at saka isang 602. May dowel po yan, huwag nyo kalilimutan yung dowel.
Ayan. Painitin niya po itong part na to para hindi sa hirap ipasok. Kasi po ang nangyari, masigip po itong lagay ng bearing, ang hirap po ipasok. Okay. Okay, yan mga brothers. Next natin yung kanyang clutch housing. Ito sa bandang kanan mga brothers, sa bandang ito. Next, yung cambio niya mga brothers. Spring, return spring mga brothers. Trabaho po nito para bumalik yung cambio. Pag naputol po ito, hindi po babalik ang cambio. Kaya pagka ang motor po ninyo, lalo na po itong barako, pag kinambio nyo at hindi bumabalik, ito po ang problema nun. Return spring ang tawag dyan. Next natin yung ano, kick starter AC. Ito. Ngayon may washer po ito mga brothers. Lagyan natin ng washer. Okay, lagyan natin ng washer. Pasok natin dito. Kunin nyo lang yung kick starter nyo. Ikot nyo lang. Angat nyo muna ng konti. Yan. Ikutin nyo, kaya walang sabit. Ayan. Next, yung bushing dito at saka yung pong idle gear. Lagyan natin ng lock. Okay. Next, yung kanyang kunya rito sa pinyong gear. Dalawa pong kunya, isang malaki, isang maliit. Yung maliit sa magneto, yung malaki sa pinyong gear. Okay, yan. Tapos yung kanyang washer. Dalawa po yung washer ng barako mga brothers. Magkamukha sila pero ang pinagkaiba nila, ito po mas maliit. Dito po yung sa may pinyong gear. Yung malaki sa clutch housing. Pero pwede po, kung mapapansin nyo parang pwede siya. Pero ang talaga pong nakalagay dito, ito eksakto lang. Ngayon yung kanyang nut. Size 17 yan. 19.
Tingnan natin yung bomba. Next, clutch housing. Spline washer. Clutch hub. Washer. Nut size 22. Clutch lining. Clutch plate. Clutch lining. Clutch plate. Clutch lining. Clutch plate. Clutch lining. Clutch plate. Alternate lang yan mga brothers. Clutch line. Next, clutch boss. So, kung kalilimutan yung bearing dito at saka yung kanyang tuser dito o yung pusher niya. Clutch spring. Okay, kung mapapansin nyo pa mga brothers, yung kanyang clutch spring, ito, medyo nakalubog na. Ibig sabihin yan, wala na po sa standard. Kasi po ang standard ng ating clutch spring ay 35mm. Ngayon pag humabot na po siya ng 34 o below 34 o 33, palitan nyo na po. Pero ito kung mapapasin nyo po, masyado na siyang lubog. Dapat po ay nakaalsang ganun. Ngayon, kung checkin nyo po sa caliper, dapat po ito 35mm. Pero kung mapapasin nyo, 33 na siya o 32. Ayan. Ibig sabihin, palitin na po itong kanyang clutch spring. Dapat ito palitan na kasi pagka hindi nyo po pinalitan to, yung inyong lining ay agad na may slide. Ngayon kukuha tayo ng bago. Ito ngayon yung bago niya, nasa kanan. Kung mapapasin nyo po, lakang diferensya. Ito 33 o 32, ito naman 35. Kaya papalitan natin to. Ito. Ayun o, nakaalsa siya. Yan po yung bagong clutch spring. Ito papalitan na to. Okay mga brothers, bali tatakpan na po natin ang gasket tsaka yung kanyang clutch housing cover. Double check nyo lang yung dowel, dalawang dowel yan. Ganyan lang is yung o-ring. Yan. Okay, takpan na natin mga brothers.
Okay mga brothers, lagyan natin itong oil screen. Pakalinisin lang po ito mga brothers bago nyo lagay. Ngayon, gasket. Okay. Next. Dito naman tayo sa block.